Kaagapay Kasprax, yan ang sigaw ng ating puso. Para sa kapwa tayo'y laging buo. Sa bawat oras, bawat araw, tayo'y handang tumulo. Magandang umaga mga kaagapay. Panibagong araw, panibagong kwento mula sa aming paglalakbay. Ngayon, narito kami sa magandang isla ng Siboyan sa Romblon, sa bayan ng Kahidyokan, dito sa Barangay Tagilos. Mula rito, masisilayan natin ang tahimik at payapang tanawin ng kalikasan. Isang tunay na pahinga mula sa ingay ng lungsod. Sa araw na ito, sasamahan natin ang aking mga kaibigan sa kanilang pangingisda. Nasa dagat na sila ngayon, mga ilang metro ang layo mula rito sa dalampasigan. Pagdating nila sa pwesto, agad na nilang inihulog ang kanilang lambat. Ayon sa kanila, napansin nilang may mga isdang nagsisilabasan sa pwestong iyon, kung kaya't agad nila itong inikutan. Habang nagsasagwan kami, sabay na rin naming inihuhulog ang lambat. Maayos ang kilos ng bangka. Mabilis din na bumubulusok pababa ang lambat. Tempuhan talaga yung pwesto. Alam naming may posibilidad na may isda. Pagkatapos naming maihulog, nagpahinga muna kami sandali habang nasa ilalim ito. Para makasigurado, may isa sa amin ang sumisid saglit sa ilalim upang silipin kung may gumagalaw o may nakakapasok na sa lambat. Nang hinihila na namin paakyat, ramdam agad namin ang bigat ng lambat. Pagkaangat, agad naman naming kinukuha ang mga isda sa lambat. Karamihan ay bulaw at matang baka. Marami din pala. Ang kabuuang bigat nitong mga isda. Saglit lamang na pangingisda, nakahuli agad kami. A few moments later. Matapos ang mahabang paghihintay at pagtanggal ng mga isda sa lambat, kami uuwi na. Dala ang maraming isda. Pagdating sa Pampang, tinulungan kami ng aming mga kasama sa pagbuhat ng bangka paakyat. Ilang lambat mo, Kuya Megs? 7 kabanata. Lambat niya ni Kuya Mix, guys. Yan ang daming isda, oh. Guys. Nilinis na rin namin ang lambat at doon namin napansing may naiwan pa palang ilang isda. Tinanggal din namin yun. Isang bato pa. Marami, Megs? Huli, Megs? Marami? Ito naman ang mga isdang nahuli mula sa isang bangka at marami rin ang nakuha nila. Nang inipon na namin ang lahat, umabot ito sa 40 kilo. Mga sariwa at malalaking isda na dito lamang matatagpuan sa Kahidyokan. At hindi lang ito minsan nangyari, ilang beses na rin silang nakakakuha ng maraming isda sa parehong pwesto. Lalo na sa mababang parte ng dagat, talagang subok na ang pwestong iyon, kaya paborito na ring balikan ng mga mangingisda ang spot na yon. Ilang taktak yan? Isang taktak, isang area lang. Anong oras tayo pumasok kayo na doon? Anong oras kayo umalis? Alas 3, no? Naka 40 kilos na si Kuya Migs.
Habang inilalagay nila ang lahat ng nahuling isda, isa-isa rin itong kinikilo upang maihanda sa pagbebenta. Karaniwan, ginagawa ito agad pagdating sa pampang para masigurong sariwa pa ang isda kapag inihain sa mga nais bumili. Makikita sa mga mukha nila ang saya at kasiyahan sapagkat sa bawat huling isda, may katumbas itong kita na makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil ang pangingisda ay hindi lang hanap buhay, kundi isang paraan ng pamumuhay, isang kultura ng pagtutulungan, kasipagan at pag-asa. Dahil sariwa pa ang mga isda, agad kaming nag-ihaw. Habang nag-ihaw ako, nagluto na rin kami ng karne para sa hapunan. Sariwa. Nakahuli lang kanina ang isda. Sariwa at inihaw na isda. At ito naman, ang tinatawag na lutuin ni Ate Bibian. Pato, ating ginagawang sangkotsa. Sangkotsa lang muna to guys. Nilalaga pa lang. A few moments later. Guys, luto na. Sarap. Sariwang sariwa. Sumama sa biyahe, kasama si Kaagapay Girls Vlogs, laging masagalangin at ang tumulong at ang umalalay. Basta't may lakay, tayo'y sabay-sabay. Tara na't sumabay sa lakbay, kasama si Kaagapay Girls Vlogs. Sa bawat lakbay, kasama ko kayo mga alaala na aking nadarama. Tara na't maglakbay kahit sa sulok ng Pilipinas, makadagat, barko, fishing, adventures o travel ay aking pupuntahan. Tara na't maglakbay kahit sa ang sulok ng Pilipinas, mapadagat, auto-fishing, adventures o travel ay aking pupuntahan. Tara na't maglakbay kahit sa sulok ng Pilipinas, dagat, bundok, kaya-kaya kong akyatin, mapabarko o fishing, adventures o travel